Hi guys, good morning! Once again, this is Lito Romasanta po ng Rise and Shine Realty. And today, nandito tayo ngayon sa Villas Phase 3. Dito po ito sa Golden Horizon sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite. Ngayong araw po, ipipicture natin itong isang model unit nila. Ito nga po yung Sierra model. So, two-story townhouse po yung ating unit, semi-complete turnover. Ibig pong sabihin, nakatiles na po yung first flooring. Ang kulang na lang po dito ay room partition sa taas, tsaka po kesame. So ito nga po yung isang model unit nila dito po sa Villas Phase 3. So kung pamilyar po kayo, tatlong model unit po yung ginagawa dito. Yung Catalina Villas 2-story townhouse, at saka po 3-story townhouse. And yung pinakabago po nila, ito nga po yung Sierra model. In-improve po nila ito, malaki yung lote. Lot area po ito, 54 square meter and 71 square meter po yung floor area, kaya malaki yung bahay. By the way, paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Kahanap Bahay Vlog, para lagi po kayong updated sa mga project nating binablog natin, lalo na po dito sa Cavite. So, let's start na po. Isa-isahin po natin. Ito pong isang to, corner lot, for idea purposes lang po tayo. Pero ang turnover po natin ay yung nasa dulo. Yung po yung ipapakita natin sa inyo. So, bago tayo mag-start, ang location po na pagtatayo nitong Sierra model, ito po. Yan. So, land development na siya. Kumbaga, tatayo na lang po ng mga bahay yan. Yan, ito yung site. Sa akin po kasi nag-ongoing DP yung mga kumuha dito. Kaya makikita nyo po, sa ngayon wala pa po siyang nakatayong bahay. Makikita lang po natin ay model unit. And yun nga po, katabi nito ay etong Villas din. Yan po yung ating Catalina Townhouse. So, kung gusto nyo rin po, may mga available din po tayo dyan. So, start na po tayo. Ang unang ipapakita ko po sa inyo ay itong actual turnover natin. So, yun nga po, yung ating unit ay 2-story townhouse. Kulang na lang po dito ay room partition sa taas, at saka po tiles. Ayan, tsaka kesame. Ayan, ito yung actual turnover unit. Ang nakikita nyo po ay end unit, kaya meron pa siyang extra lote dito sa gilid. Ayan, nasa 90 square meter po ito. Ngayon, kung prepared nyo po ay corner lot, end lot, inner unit. Ayan, ang kagandahan po dito, pag mga ganitong pre-selling, makakapili pa po kayo. Pero syempre, nag-ano po yan, mas malaki po yung price ng corner at saka end unit natin compared to inner lot. Ayan, start tayo. So dito sa front area, mula po dito estimated na sa 2 meters yung ating pinaka front area. Ayan. So ito yung ating pinaka parking. Yan, 5 meters. So mula po doon hanggang dito. So safe na po yung inyong mga sasakyan dito dahil covered na siya ng bubong dito sa area na to. So ito yung pinaka entrance natin. Meron siyang step. Ayan, ito yung ating actual turnover po. Naka-tiles 60 by 60 na po yung tiles natin. Ayan, ito yung pinaka-living area. Ayan, nalock po yung ating bintana dito sa pinaka-front. So, kapag end unit or corner lot, meron po kayong bintana dito. Sliding window. So, kung inner unit po, naka-close itong area na to. Ayan. So, ang lawak ng ating living area. Ito yung location naman ng ating kitchen. So, nasa loob po yung location ng ating kitchen. So, since meron tayong service area dito sa likod,
So halimbawa na turnover po sa inyo yung unit, itong pinaka-kitchen, pwede nyo po yung ilipat para mas maluwag po dito sa living area. Sarado. Ayan, open pala. Ito yung ating pinaka-service area or setback sa likod na around nasa estimated nasa 1.5 meters po ito. Ayan. Ito yung taas sa likuran. So, meron siyang pinaka-gripo dito sa likod. Tapos, sliding window na po tayo dito. Ayan, proceed tayo dito sa second floor. So dito, meron pa kayong space dito sa area na to. Tapos, naka-ready na yung provision natin. Kung maglalagay kayo ng aircon, ayan, provision for AC. So, titibagin nyo na lang po ito. Bubutasin nyo na lang siya. Para meron kayong aircon dito sa first floor. Tapos, ito yung ating pinaka toilet and bath. Sa first floor, ang lawak po ng toilet and bath niya. So, dito, open pa siya. Wala pa siyang kesame dito. Kayo na po yung bahalang magpalagay. Pero yung tiles natin, ayan, makikita nyo po, mataas na po yung height ng tiles. Ayan, complete accessories naman po tayo dito. So, yung tiles natin, 40 by 40. Tapos meron siyang bintana dito. Ayan po. Okay. So, dito tayo second floor. Ito yung ating pinakahagdan. Tubular siya. Tapos, bakal po yung pinaka-step natin. So, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 15 step po yung ating pinaka-ano dito, hagdanan. Yan. So, sabi ko nga po kanina, open po yung ating second floor. So, wala siyang tiles, walang room partition, and wala din siyang kesame. So, kayo na po yung magpapalagay. Ang kagandahan lang po sa ganitong open, sa ganitong bird type, siyempre kayo po yung masusunod ng kung anong design or kung anong tiles yung gusto nyo ilagay. Ayan. Tapos, naka-ready na rin po yung lagay ng aircon dito. Titibagin nyo na lang po itong pinaka-plywood dito. Ayan. Nalock yung ating bintana. Ayan po. Ayan. Tapos, yun nga, kapag corner lot or end lot po yung gusto nyo, meron siyang pinaka-bintana dito, dalawa. So, kapag inner, sarado po yan. Ayan, dito din po sa kabila, sa front, provision for AC. Ang lalaki po ng nito, sliding window. Ayan, dito sa kabila, meron din. Tapos, ito yung pinaka-balcony natin. Open natin. Ayan. Pahila yung ating pintuan dito. Tapos, ito yung balcony. Medyo maliit po yung balcony natin dito. Ayan. So, at least meron, di ba? Okay, kamay. Okay. Mag-vlog din po yan mamaya. So, yun next. Ipakita ko po sa inyo yung dress-up model. Yung pinaka-dress up model para may idea po kayo kung ano po yung pinaka-design nitong ating second floor. Let's go po doon sa kabila. Ayan, next naman guys, eto naman po yung ipapakita ko sa inyo yung pinaka-dress up model. Dalawa po kasi. Eto yung sa gitna inner unit at saka itong corner lot. So, etong ipakita ko po sa inyo yung may bakod para may idea na po kayo. Ayan, since corner lot siya, yun nga, meron po siyang space dito sa gilid. Ayan, so nilagyan niya ng bakod dito. Tapos, tubular. Yan, meron pa siyang space dito. Tara, pasok tayo. So, pwede nyo po yung gayahin kapag nagpagawa po kayo ng, kapag once na na-turn over po sa inyo yung unit.
So, pinaka-parking. Ito yung pinaka-entrance going to parking area. Tapos, human gate. Ayan po. Sara natin. Medyo mahangin po dito sa location na Sierra Model kasi open pa po yung mga paligid dito. So, marami pang puno kaya malakas yung hangin. Ayan, pinaka-parking. So, yan yung design, interior design ng ating parking area. Napakaganda po. Tara, proceed tayo dito po sa loob. Ikot po muna tayo dito sa pinaka-corner lot. Yan, space. So, ang laki ng space nyo rito. Kapag corner lot po yung pinili nyo. Even end lot po. Ayan, yung pinaka-service area sa likod. Ito po yung taas. Ito yung pinaka-downspot natin. So, diretso na po yan ng kanal. Yan yung side kapag corner. Meron pa kayong design doon sa gilid. Ayan, nakikita nyo po, malakas ang hangin. Kasi nga po, open space pa to. Paligid niya, mga puno pa. Yan. So, ang kagandahan nga pala dito, para sa kalaman ng lahat. Kung familiar po kayo sa Buena Vista, doon po sa General Trias, meron po silang gagawing daan. Diretso po dito sa area ng Villas Phase 3. Kasi ang daan po nito talaga doon sa Governor's Drive, pasok po ng Hugo Perez sa may Pure Gold. So yung mga manggagaling po ng halimbawa Manila para mabilis ang biyahe, nag-open po sila ng daan dyan sa General Trias. So proceed po tayo sa loob. Okay. Wow, ang ganda po. So, pagpasok, ayan, ito yung pinaka-living area. So, interior ceiling. Ayan po. So, yung ginamit nila ritong, Korean blinds. Yan naman po kasi yung uso ngayon. Ang gandang tingnan kapag, Korean blinds na yung ginagamit. Yan po yung ceiling. So, depende na po sa inyo kung ano po yung design na gusto nyo sa ceiling. And then 4-seaters. Ito yung pinaka dining area. 4-seaters lang yung nilagay niya, pero kasyang-kasya naman po dito ang 6-seaters kasi maluwag pa siya dito. Ito yung pinaka kitchen. Yun nga, sabi ko kanina, pwede nyo po itong ilipat doon sa pinaka setback para mas maluwag po. So simple lang yung cabinet na ilagay niya rito. Ayan. Ito yung service area. Dito tayo galing kanina. Ayan. Around 1.5 meters. Ayan. So, ang ginawa niya dito, yung pinakailalim po ng hagdan. Ayan po. So, naglagay siya ng cabinet dito. So, pwedeng lagay ng shoes or mini stock room. Ayan po. So, para nakatago po yung ating mga sapatos dito. Ayan, toilet and bath sa first floor. Yan. Ayan, sinagad niya po yung tiles. Yung pinakita ko sa inyo kanina, wala pang kesame. Ganyan po siya pag nilagyan. Complete accessories. Ayan. So, tara, dito tayo sa taas. So, ang ginawa niya rito is 3 bedroom. So, pagpasok, dito sa left side, ito yung pinaka-bedroom number 1. Ayan po. Ang laki. So, dito naka-location yung ating toilet and bath. Ayan. Next, dito naman po tayo sa bedroom number 2. Since malaki po yung floor area, 71. Kaya, kayang-kaya po na talaga siya na 3 bedrooms. Yan. Ito yung bedroom number 3. Tapos, ito yung balcony. Ayan po. Okay.
Ganda, di ba? Ayun guys, murang-mura pa sa ngayon itong bahay na to. Kaya sa mga makakapanood po ng vlog ko, magpa-tripping na po kayo. So next naman, ipa-plus ko na lang po yung sa pinakahuling video, yung computation nito. Ipa-plus ko na lang po para meron po kayong idea. Hindi ko na po i-discuss. Dala lang po sa pinakadulo ng aking video. So once again, this is Lito Romasanta po ng Rising Shine Realty. Ang inyong kaagapay sa pagkuha po ng bahay. Subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel, Kahanap Bahay Vlog, para lagi po kayong updated sa mga project, lalong-lalo na po dito sa Cavite po. Yun lang po. Thank you po and God bless everyone. Bye-bye po.